So sa ngayon, ang ating pag-aralan ay kinuha po natin doon sa Mateo 22 verses 37 to 40. Medyo maliwanag pa marahil sa atin ang preaching ni Pastor James last week. Di ba? Love one another, or ang title niya ay The New Covenant. O The New Commandment, sorry. Love one another as I have loved you. Sa ating ngayon, ang ating pagpapatuloy ay cultivating biblical mindset. Di ba? Sa Tagalog ay paglilinang ng biblical na pag-iisip. Yan, natututo rin na magtagalog. Kakala ko si Pastor James ang nahirapan. Ako rin ah. Kaya nagtatanong tayo sa mga mahusay na magtagalog. Paglilinang ng biblical na pag-iisip. Typical na sa atin ngayon, laging sinasabi, mindset lang yan. Which is totoo naman. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, kailangan renewing your mind. Ang isipan ng mga Kristiyano ay mayroong isang mahusay, maayos na pag-iisip. At titingnan natin ang ating main point. Na-share ko na rin po ito sa ating group chat at I hope na mayroon din kayong kopya o nailagay natin yan. Yan. Salamat Kuya Chris sa iyong pag-flash. Yan. Loving God and others is living out the gospel. This is a progressive cultivation of mindset. Tinagalog po natin para medyo mas maganda. Ang pag-ibig sa Diyos at iba, or ang pag-ibig sa Diyos at kapwa ay pamumuhay ng Ibanghilyo, ito'y isang patuloy na paglilinang ng isipan. So hanggang nandito tayo. Walang humpay. So this is our biblical mindset. Naalala ko ang aking kaibigang patay na, si R.C. Sproul. Sabi niya, the mind should be informed properly before it goes to heart. Sabi ko, kaya. So rephrase na lang yun. Ano? It is impossible to come sa, imposible daw sa puso pumunta ang isang kaunawaan hanggat hindi ito nagsimula sa isipan. Pero kapag nasa puso na ito, sigurado dadalo ito sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Kaya maganda yung sinimulan sa ating kanina na we worship God because of who He is. He saved us. Yun yung isa sa pinakapangunahin. Tayo manalangin sa ating pagpapatuloy. Aming Diyos, salamat po ng marami sa inyo pong pag-ibig. At sa iyo pong pag-ibig, Panginoong Hesus, na sa iyong isipan, damdamin sa buo ninyong pagkatao, perfectly inibig ninyo ang Diyos. Kami, na inutusang ibigin kayo, O Diyos, ay hindi namin magagawa. Kung wala sa amin ang Panginoon. Itong mga pangungusap nito ay lalo pa ninyong ipakita sa amin ang kahalagahan, ang kagalakan ng kaligtasan na mayroon kami. At mula dito, patuloy nga naming mailagay sa aming isipan, damdamin, ang paglililinang ng aming isipan na kayo nga ang aming prioridad sa lahat ng aspeto ng aming buhay.
Pagpalain niyo po kami na makikinig, na mag-aaral, na maimpurmahan ang aming mga isipan sa mabuting balita na kayo ang unang umibig. Kaya kami umiibig. Dalangin ito namin sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. So tayo magpatuloy. Basahin ko sa Tagalog, magandang balita, Biblia, mula sa verses 34 hanggang 40. Yan. So I think, isa rin sigurong magandang tingnan na natin na magsimula tayong bumuklat sa ating mga Biblia bilang pag-ibig sa Panginoon. Hindi lang marahil sa soft copy, kundi sa hard copy. So sabi rito, nagtipon-tipon ang mga Parisiyo nang mabalitaan nilang pinatahimik ni Hesus ang mga Sadusiyo. Isa sa kanila na dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Hesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Hesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moses at ang katuruan ng mga propeta. Yun po ay magandang balita, Biblia. Tingnan po natin na mula sa kasaysayan, sa lumang tipan, hanggang sa ngayon, ang tao ay likas na mapagtanong or nagtatanong. Naghahanap ng sagot sa tanong, lalo na kung ano ang dapat na gawin, sundin para siya ay maging maayos at para siya ay maligtas. Yun yung punto ng mga Sadusiyo at ng mga Parisiyo. Tayo kaya, ganun din? Tingnan muna natin sino itong mga Sadducees at mga Pharisees. Kasi sa naunang mga text, lalong-lalo na, bakit pinatahimik ni Hesus ang mga Sadduceos? Sa verse 15 hanggang 22 ay ito na naman yung tanong sa kanya kung paano mamuhay or magbigay kay Caesar. Pero si Kristo ay sinagot sila nung nanghingi siya ng isang dinari. Fast forward, verse 23 to verse 23, nagsimula na naman ang tanong hanggang papunta ng verse 33. At doon, pinatahimik ng Panginoong Hesus ang mga Sadducees. Well, ang mga Sadusiyo ay isang mga wealthy, elite na mga leaders sa Sanhedrin. Sila ay medyo sekular kumpara sa mga Parisiyo na ganun din, mga leader, hindi gaanong wealthy, pero pangunahing mga leader din sila sa Sanhedrin. Ang mga Sadusiyo ay umuukupa ng pinaka-majority na mga upuan or seats ng Sanhedrin. Kumbaga sa 70, nasa 60 or 55 sila. Ang mga Sadusiyo ay hindi naniniwala actually sa resurrection kasi nga medyo secular na sila, medyo tiwala na sila sa kanilang estado sa buhay. Kaya nga nagsimula ang Panginoong Hesus doon sa verse 23 sa sagot sa tanong na sino ba ang mapapangasawa ng babaeng ito kapag siya ay namatay? Namatay ang kanyang unang asawa at nung namatay,
pangalawa hanggang sa ikapitong kapatid na pangasawa ng babaeng ito. Sa lumang tipan, kailangan itong gawin para ma-maintain yung tinatawag na hierarchy or lahi. So sabi ng mga Saduceo, sino ba ang asawa ng babaeng yon? So tanong nila kay Jesus, sapagkat gusto rin nilang kumpirmahin kung tama ba ang tinuturo ng ibang Pariseo sa kanila, na sila hindi na nga naniniwala ng resurrection. Pero napakaganda ang sagot ng Panginoong Hesus kasi sa verse 34, silence the Sadducees. Pinakita ng Panginoong Hesus ang maling kaunawaan ng mga Saduceo. At sinabi pa nga ng Panginoong Hesus sa verse 33, I am the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob. He is not God of the dead but that the living. Sinasabi niya, mga Saduceo, it's not about dead. It's about pagiging buhay. At sinabi rin ng Panginoong Hesus, hindi ito tungkol sa pag-aasawa. Kaya nga, binigyan pa ni Hesus na ang mga anghel, katulad ng mga anghel, verse 30, for in the resurrection they neither marry nor are given in marriage, but are like angels in heaven. Hindi pag-aasawahan ang pinag-uusapan dyan. At kinunikta ni Jesus ang kanyang pagtuturo sa mga anghel kasi ang mga Saduceo, somehow hindi na sila naniniwala ng mga angels. At dito makita natin din ang pag-rebuke, ang pagdala ni Kristo sa kaunawaan sa mga Saduceo kung ano ang dapat nilang paniwalaan at hindi. Jesus actually is drawing their attention that the Messiah is here. Punta tayo sa talaga nating tingnan. Pagamat, kailangan pa nating tingnan ang kaibahan muna ng Saduceo at ng mga Pariseo. Kasi dito, hindi gumana ang kapangyarihan ng mga Saduceo. Ang ginawa nila, tila baga, sino na bang ating kukuning chief legal counsel? Diba? Aba isang lawyer sa mga Pariseo. Kumbaga ito yung pinakamahusay sa mahusay. Kasi sa Jewish law, sa kanila, or sa Old Testament, mayroon silang mahusay dapat nakaunawaan sa 600 laws. 10 commandments nga lang, di ko nakabisado eh. Kaya ginawa ni Jesus 2 commandments para mas kabisado natin. Anyway, ang mga Pariseo at Saduceo ay dalawang klaseng sikta ng mga Hudyo. Sa panahon ng ikalawang templo, 150 before Christ, hanggang sa 70 AD. Bagaman magpareho silang mga grupo, may malaking impluensya sila sa lipunan ng mga Hudyo. Sila ay may iba't ibang paniniwala. Nga, may contrast yung Sadducees at saka mga Pharisees. Ilan ito sa mga pagkakatulad nila? Number 1, pareho silang mga Hudyo. Diba? Ang mga Pariseo at Hudyo, Saduceo ay kapwa bahagi ng mga komunidad ng mga Jewish in citizenship. Sila ay may pinagsamahang pamana at kasulatan. Sila ay may mga malalaking impluensya sa lipunan. Diba? Kung sa panahon natin, sila yung mga nasa dynasty. Diba? Ang mga Pariseo at Saduceo ay may malaking impluensya saan? Sa politika, sa relihiyon, kultura ng mga Hudyo. Lagi silang tinitingala, lagi silang may sinasabi. Pero may mga pagkakaiba silang dalawa.
sa kanilang teolohiya at kasulatan. Teolohiya sa kasulatan. Ang mga Parisiyo naniniwala sa otoridad ng kasulatan, yung Torah, yung 5 first books, yung Pentateuch. Ito ang kanilang Bibliyang Hudyo. Yan yung mga Parisi. At naniniwala sila sa sinatawag na oral Torah, mga tradisyon at interpretasyon na ipinasa sa pamagitan ng mga henerasyon. Ito yung mga naniniwala ang mga Parisiyo sa konsepto ng buhay pagkatapos ng kamatayan. Muling pagkabuhay at mga anghel. Yun yung mga Parisiyo or Parisi. Ang mga Sadusiyo, tinatanggap lamang ang kasalutang Torah bilang otoridad at tinatanggi ang mga traditional na oral or translation or pagkapasa ng mga traditional na ipinasa sa kanila. Tinatanggi rin nila ang konsepto ng buhay pagkatapos ng kamatayan. Kaya nga nagtatanong doon kay Jesus, muling pagkabuhay at mga anghel. Kaya ang sagot ng Panginoong Hesus, theologically sound, base sa katotohanan na dapat paniwalaan ng mga Sadusiyo. Kaya ang mga Sadusiyo ay tumahimik. Kumbaga, yun yung kanilang pinaglalaban at binibigay sa mga corner of kanilang influence. Ang kanilang mga ginagawa sa ritual. Mga Parisiyo, binibigyan diin ang kahalagahan ng pagiging malinis sa ritual. Sinusunod ang mga mahigpit na patakaran para sa kalinisan. Kaya nga maghuhugas muna yan ng kamay kapag ka nagkamali sa kanilang pagsusulat with relates to Yahweh. Nag-aayuno pa ang iba kapag nakapagsalita ng masama, lalo na in connection sa pangalan ni Yahweh. So ganun sila nagpapahalaga sa kalinisan. At ang mga Parisiyo hinahati ang kanilang mga sarili mula sa mga impurities or masasamang gawa. Inaalis. Sinusunod nila ang Sabado at mga pagdiriwang na may malaking sigasig. So, ganun ka marubdob ang mga Parisiyo. Samantala, ang mga Sadusiyo ay mas maluwag ang kanilang mga gawi at ritual. Medyo secular na ba? Medyo hindi na ganun ka tinatawag na conservative, ika nga. Medyo liberal na itong mga ito. Madalas na pinapaboran ang mga ritual sa templo sa halip na personal na kalinisan. Mas maluwag rin sila sa kanilang interpretasyon ng mga batas ng mga Hudyo. Well, sa marami pang mga komentary, sila actually, ang mga Sadusiyo, ang pangunahing nagbibinta doon sa templo ng panahon ni Jesus. Kasi nga, wealthy yun eh. Marami silang pinagkakakitaan. Mas business-minded itong mga Sadusiyo kaysa sa mga Parisiyo. Liberal at saka hanggang ngayon, mapapansin nyo yung labanan sa mundo natin. Meron pa rin liberal at saka conservative. Saan kaya tayo dyan? Katayuan nila sa lipunan at ekonomiya. Ang mga Parisiyo madalas na nagmumula sa middle class or tamang pamilya lang, na may maraming mga ngalakal, manggagawa o mga eskriba. Kilala sila sa kanilang kabanalan at kaalaman. Ang mga Sadusiyo karaniwang nagmumula sa mga aristokratikong mga pamilya at pari. Aristocrats, ibig sabihin mga senyor, di ba? Elite. Talagang pagka sumunod, ikaw din, hindi ka mabigyan ng bigas at ayuda.
Sila ay may malaking kapangyarihan at impluensya sa hanay ng templo. Kaya nga silang nag-majority na nangangalaga sa templo eh. Tika lang, ano ba yung ano mo na yan? Ano ba yung iaalay mo na yan? Mali yan, doon ka bumili. Kaya yung iba, yung pumupunta mag-aalay, di na magdala. Doon na para sigurado. Doon na sa mga pare. Sadusiyo pala yon. Ang ugnayan naman nila sa Roma, ang mga Parisiyo, mga nasyonalista. Gusto nilang maging independent. Madalas na tumututol sa pamahalaan ng Roma na naglalayong panatilihin ang kanilang pagiging Hudyo or kasirinlan. Mga Sadusiyo, mas handang makipagtulungan sa mga otoridad ng Roma. Na kinilala ang mga praktikal na benepisyo ng pakikipagtulungan, lalo na kapag kapirahan. Okay, history just follow from old to the new. So, mga impluensya ng mga ito sa Kristyanismo. May malaking impluensya ang mga Parisiyo sa pagbuo ng maagang Kristyanismo, na may maraming mga aral at gawi ang mga Parisiyo na naka-impluensya sa theology or teolohiya at etika or ethics ng mga Kristiyano. Kaya nga si Pablo, di ba, as Pharisee, devoted siya talaga kung maglingkod sa Panginoon. Siguro si Pablo ang pinaka nagpakita ng pagmamahal sa Diyos. Pangalawa kay Kristo. Kasi si Kristo ay perfecto, siya ay hindi. Mga Sadusiyo, mas maliit na papel sa pagbuo ng maagang Kristyanismo, bagaman ang kanilang pagtanggi sa muling pagkabuhay at buhay pagkatapos sa kamatayan ay binanggit sa bagong tipan, lalong-lalo na sa Acts chapter 23 verse 6 to 8. So doon na lang sila masyadong napansin. Pero all throughout, Pharisee talaga nakikipaghuntahan sa Panginoong Hesus. So yan ang ilang pagtingin para lalo natin makita ang kahalagahan, ang kaunawaan natin sa ating pag-aaral ngayon. Muli, ang ating title ay Paglilinang ng Biblikal na Pag-iisip. Unang punto, so mayroon tayong 2 punto na tingnan o 2 puntos. Meron po tayong 2 puntos. Una ay sa verse 37 hanggang 38. Sa Tagalog, ang Diyos ang pinakamahalagang prioridad sa lahat ng aspeto ng buhay. God is the top priority in all aspect of life. That's a good question for us, for you. Di ba? Sabi nga dito, sa verse 37 muli sa Tagalog, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip mo. Top priority. Nung pinatahimik ng Panginoong Hesus, hindi, hoy, tumahimik ka, kundi sa kanyang sagot sa tanong ng mga Sadusiyo, wala silang masabi pa. Ang ginawa nila, nagtipon-tipon ng Parisiyo at ang mga Sadusiyo para maghanap na kung sino pa ang pwedeng magtanong kay Jesus. Nagtipon-tipon ng mga Parisiyo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Sadusiyo. Isa sa kanila, ang dalubhasa sa kautusan. Mahusay, maari ang taong ito sa English ay, sabi rito, a lawyer. Di ba? So mahusay siya sa kautusan, maaring sa pag-interpret nito, at sa maraming anggulo antas ng pagtingin. Ngayon, mga Pilipino, nagiging mahusay na rin sa kautusan.
ang mga karapatan at mga kung ano-anong mga article ngayon, natututo na rin. Well, gusto ko sana dati maging lawyer eh. Hindi lang eh, naging ano lang tayo, hindi tayo pinalad sa lawyer. Buti na lang. Buti na lang. So, hinanap nila. Isang mahusay na Parisiyo, tingnan lang natin, siya ang isa o pinakamahusay sa lahat ng leader na yon sa Sanhedrin. Siya ang mas mahusay sa Saduceo at pinakamahusay sa mga Parisiyo. Lawyer. Kung tatanong nyo sino ito, ayun ang di natin alam. Kasi walang nakasulat. Ang trabaho niya ay lawyer. Ang kanyang title ay attorney. Okay, ang trabaho ng attorney ay lawyer. Ha? Hinanap nila ang sagot ng Panginoong Hesus ay isang sagot na sa kanilang tanong ay hindi nila naisip na ito ang ito ang sasagot ng Panginoong Hesus. Well, actually, yung text na ito ay kapareho ito sa Luke chapter 10, verse 27. And he answered, "You shall love your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and and your neighbor as yourself." Sa Deuteronomy chapter 6, verse 5, "You shall love your God with all your heart, with all your soul, and with all your might." Ang mga Parisiyo actually, iniisip nila ang isa sa pinakamahalagang batas sa 600 Jewish laws is, alam niyo kung ano? Sabbath day. This is the greatest law of all the laws. Yung pamaminga na kung saan ang Diyos ay nagpahinga to make it holy. Ang Panginoong Hesus, sa kanyang sagot, nilagay sila doon sa mas mataas na antas ng demand ng batas. Si Kristo, kinumpirma niya na ang kanilang kaunawaan ay tama, na wala nga nakakasunod sa batas perfectly. Naiintindihan ito ng mga Saduceo at mga Parisiyo. Kinumpirma lamang ng Panginoong Hesus. Kaya nga kinote ng Panginoong Hesus ang Deuteronomy chapter 6 verse 5. Jesus' answer is reminding them na you need a Savior. Ang marami kapag napapakinggan ang isang pagsabi na dapat mong gawin ito, ay kukumahog na dapat niyang gawin para sa tingin niya, siya ay maligtas sa kanyang paggawa. Ngunit sa ating mga biblical Christian, hindi ganoon. Tingnan muna natin ang sagot ng Panginoong Hesus in relation doon sa 10 Commandments sa Lumang Tipan na binigay ng Diyos kay Moses. Saan natin makikita yon? Exodo chapter 20. Di ba? Unang batas. You shall have no other gods before me. Sino nakasunod kaya niyan? Meron kaya? Well, tanda natin ng una, pangalawa at hanggang pang-apat na batas, ito ay patungkol sa relasyon ng tao sa Diyos. Ang pangalawa nga, actually, ay sabi roon, you shall not make for yourself a carved, carved image or any likeness or anything that is in heaven above or in earth beneath or in the waters under the earth. Bakit kaya yun agad ang pangalawa? Di ba? Natanong ba natin yun?
Hindi yun ang hinuli. Sapagkat, ang una, you shall have no other gods before me, absence of God, heart manufacture a different God. Ang puso ay nagsisimula magkaroon ng iba-ibang klase ng Diyos-Diyusan. That's why everyone is sinner. Di ba? Maganda ikot kanina ang ating service leader. Mas inuna natin ang mga bagay away from God. When you don't know God, when I don't know God, automatically, naghahanap ako ng ibang Diyos. Sabi nga sa maraming kasabihan ng ating mga kaibigang, mga theologians, pastors, ang puso, ang pangunahing tagagawa ng Diyos-Diyusan. Kaya maganda, tingnan natin ang ating mga puso. You shall not take the name of God, the name of the Lord your God in vain. For the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. Huwag gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Sinusumpa ko sa ngalan ng Diyos. Diba? We are told, sabi ng Panginoon sa Matthew, huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos. Ni ang lupa na kanyang tungtungan at ang langit na kanyang luklukan. Minsan, nadadaan tayo sa mga hindi Kristiyano, tila wala lang ito. Ganun pa man, remember the Sabbath day to keep it holy. Number 4. Number 5, honor your father and your mother that your days may belong in the land that the Lord your God giving you. Our parents ay mga representative ng Diyos na hindi nakikita. Kaya mamaya sa ating pagpapatuloy, magandang makita natin na tayo nga ba ay tama o magandang representante ng Diyos sa ating mga anak, sa ating mga nakapalibot sa atin. You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness against your neighbor. You shall not covet your neighbor's house, you shall not covet your neighbor's wife, or his male servant, or his female servant, or his ox, or his donkey, or anything that is in your neighbors. Yung covetousness ay paghahangad ng mga bagay na hindi sa'yo, na gusto mong maging sa'yo. Di ba? Tanda natin ito. Ang pagsunod ay kinakailangan ng buong puso. Buong pagkatao. Meron dapat loving relationship sa iyong sinusunod. Pwede tayong sumunod. Ang mga Sadusiyo at mga Parisiyo, sila ay sumusunod pero wala silang personal na pag-ibig sa Diyos. Tulad ngayon, sumusunod tayo sa batas trapiko. Bakit? Alam natin may penalty lang. Pero ang pinapakita ni Jesus ng batas, ang pagsunod sa batas, ay mayroong isang malinaw na mayroong nagnanais nito, nagbigay nito. Ang batas ay binigay ng Diyos, ang 10 Commandments, para ipakita na siya ay matuwid. Ipakita na kapag ipakita na siya'y matuwid, tayo hindi matuwid, makita natin ang ating pangangailangan na mayroon dapat tagapagligtas. Sa atin na tayo lahat dito ay mga mananampalataya, malinaw na ito. Ngunit tingnan natin sa isa pang detalyadong pagtingin. Buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Hindi ito nangangahulugan na magkakaiba-iba ang ating pagkatao. Iba-iba itong party. Well, sa aking pag-aaral, sa aking pagkaunawa, buong puso, ito ay tumutukoy sa malalim na desisyon ng kalooban.
Buong kaluluwa ay ang kabuuan ng isang pagkatao. Yung ego. Yung ikaw. Buong pag-iisip. Na sa lahat ng nais, pinaplano, iniisip natin, prioridad, nandoon ang Panginoon. Sa kabuuan, ibig lamang sabihin, pinapakita lamang ng Panginoong Hesus na dapat mahalin ng Diyos ng buo ng iyong pagkatao. Ng aking pagkatao. Hindi yung tinatawag na unos-unos. 50-50. It should be wholeheartedly. Mas madaling sumunod sa mga magulang kung talagang minamahal natin ang ating mga magulang. Kailan lang, sabi ko, Nay, patawarin mo ko sa marami kong kamalian sa iyo. Tay, ano ba yan? Ano usapan yan? Ang dami mo pala biro. Tay, alam nyo, kung pwede lang ako maging anak muli, makita nyo na mas masunurin ako. Sabi nyo, nakita nga namin eh. Sabi ko, dahil naunawaan ko na dapat mahalin ng mga magulang kung paano ko minamahal ang aking Diyos. Sabi ng nanay ko, sige salamat, basta lagi may pag-Gcash, talagang okay yan. sabi ko, paayaw-ayaw ka dati sa Gcash ngayon. Kung nag-reels lang ako ng thank you sa sa binigay niyo Aldar at Mrs. Agad si Mrs. Share your blessing. Sabi sa akin ng nanay ko, baka may blessing naman dyan. Mahuso yung discernment niyo Well, isa lamang pagpapakita na hindi ito basta-basta. Isa lamang pagpapakita ang sagot ng Panginoon Hesus sa mga Sadusiyo at Parisiyo, hindi nila magawa ito. Bakit? Alam nila ito na hindi nila kayang masunod ang batas. Na tayo din naman. Paano ba mahalin ang Diyos ng buong puso, buong pagkatao, na tulad mo, na tulad ko? Ito muli ay pagbigay na kailangan ng tao natin ng tagapagligtas. Na kailangan ng isang tagapagligtas na sumunod sa mandato ng batas. Sabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 3 verse 34, My food is to do the will of Him who sent me and accomplish His work. Ang aking pagkain ay gawin ang kalooban na nagpadala sa akin. Ang kalooban na nagpadala sa Kanya, nasundin niya ang lahat ng mandato ng batas. Sa John chapter 14 verse 31, sinabi rin dito, But I do as the Father has commanded me, so that the world may know that I love the Father. Rise, let us go from here. Pinapakita ni Hesus sa kanyang mga apostoles na dahil sa kanyang pag-ibig sa Ama, sa Diyos, He does. Ginawa niya ang mahal ng tutunin ng batas, ng kalooban ng Diyos. Ang pagsunod ng Panginoong Hesus ay hanggat doon pinatunayan niya saan? Sa krus ng Kalbaryo. Sabi ni Pablo, being found in the human form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Diba? This is the will of my Father, na kahit ako ay mamatay, He does it sa kanyang pagmamahal sa Diyos Ama at kanyang pagmamahal sa mga minahal ng Diyos Ama. Isa tayo doon. So thinking na kailangan kong gumawa, na kailangan kong sumunod para maligtas, disaster yon. Kaya nga sa grasya, sa pag-ibig ng Diyos, dapat makita natin when we read
That's why I need Christ. That's why I love more Christ. Di ba? Hebrews chapter 4 verse 15. Sabi niya, for we do not have a high priest who is unable to sympathize our weaknesses, but one who in every respect he has been tempted as we are, yet without sin. And that is Jesus. Si Kristo ay tinukso sa lahat ng klase ng panunukso. Pero never do sin. Kaya nga siya ang nararapat ng tagapagligtas. Si Kristo lamang ang nakasunod perfectly ng batas na ito. Ibig sabihin, sa kanyang isipan, sa kanyang ginagawa, he loved the Father. Kaya maganda malala natin lagi yung sinabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Sabi na, for our sake, He made Him to be sin, He knew new sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Siya na walang kasalanan, naging kasalanan dahil saan? Sa ating lahat. Kaya nga to think na, I can do this. Lord, I can do this. No. We need to look at to Jesus because of Him. Yes, we can do. Yes, there is a cultivated mind. Mayroong patuloy na paglilinang ng ating isipan, damdamin sa isang progresibong pagmamahal sa Diyos. At nag-spells out ito doon sa karamihan. Ang talatang ito ay nagpapakita ng kamanghamanghang sakripisyo ni Jesus, na bagamat walang kasalanan, tinanggap ang kasalanan para sa atin upang tayo'y maging matuwid sa pamagitan niya, matuwid sa harapan ng Diyos. Ang Panginoong Hesus nung kanyang sinagot, actually again, para dalhin ang mga Parisiyo sa kanilang pangangailangan na kailangan nyo ng tagapagligtas. Kaya maliwanag si Pablo sa kanyang sulat sa mga Galatians. So wala bang kwentang kasalanan ang batas? Ang batas ay nagiging guardian, sabi ni Paul sa Galatians. Nagiging guardian para makita natin na, nga pala, makasalanan talaga pala ako. I disobey my parents. I lie a lot. Kailangan ko ng tagapagligtas. Salamat sa Panginoon sa mabuting balita na yan, na dahil kay Kristo. At dahil kay Kristo, ang mga mananampalataya sa verse 17 ng 2 Corinthians chapter 15, a new creation. Bagong buhay, bagong isipan. Kaya nga sabi sa 2 Corinthians, sabi ni Pablo, na tayo ay mayroon ng katulad ng pag-iisip ni Kristo. Philippians chapter 2 verse 3. Tayo na ay may mind of Christ. Able to grasp. May kakayanang isipin ang mga bagay na ikinalulugod ng Diyos. Tanda ng ating pagmamahal. Yun yung maganda nating makita. Makita natin ito. 1 Corinthians pala yun. For who has understand the mind of the Lord so as to instruct him? But we have the mind of Christ. Ang mga mananampalataya sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo, mayroon ng kakayanan sa mga bagay na espiritual. Ito yung magandang tingnan natin bilang application principle. Sa Psalms chapter 51 verse 12. Alam niyo ba na ang Salmo ay hindi nagbigay ng maraming mga turo tungkol sa ano pa man?
Bagkus lagi siyang nagbigay ng katuruan tungkol paano sambahin, mahalin, sumunod sa Diyos. Hindi siya nagbigay ng turo na, oy, wag mong gawin yan, ganito, ganyan, di ba? Si Pablo ay maliwanag na nagtuturo about sa sexual immorality, sa kaayusan ng buhay, pero ang salmista lagi niyang tinutuon ang kanyang pansin sa kung ano ang Diyos. Ano ang magagawa ng Diyos sa kasalanan. Ito yung isa sa mga maganda nating tingnan. Psalms 51 verse 12. Sabi ni, restore to me the joy of your salvation and uphold me with a willing spirit. Paano ba ito naging aplikasyon sa akin sa pagmamahal ko sa Diyos? Ang panalangin ni David ay isang pagsisisi sa kanyang kasalanan nung panahon siya ay nagkasala kay Bathsheba. Nananalangin siya sa Diyos na i-restore ang kaligayahan ng kaligtasan. Ano ang epekto? Bakit niya nagawa kay Bathsheba ang dapat hindi niya gawin? Sapagkat nawala na ng pagpapahalaga si David sa kaligtasan na mayroong binigay sa kanya ang Diyos. Ang kaligayahan na dapat mahalin niya ang Diyos, napalitan na ng ibang prioridad. Ganon din ang application sa atin. Kapag hindi na natin nakikita ang kahalagahan ng kaligtasan na binigay ni Kristo ng Diyos, lahat yan, sekundary na lang. Kaya kapag masaya na tayo, kapag ang ating bangko ay lumalago, dapat mas masaya tayo dahil mayroon tayong kaligtasan. The joy of salvation is, mayroon tayong kaisipan na bago. Mayroon tayong kasiguraduhan. Kaya ang ating pagmamahal ay patuloy na umaalam. Yun ang maganda natin makita. Kaya sabi ni Pablo, sa mga armor natin ay ang sinturon ng mabuting balita, kalasag ng breastplate of faith. Sinturon ng salvation ba yung nakalagay doon? This is to remind us. Pinapakita ni Pablo na unang salmista na we need to look at the salvation we have. Kung mas masaya na ang pagbabasketball kisa sa kaligtasan bigay ng Panginoong Hesus, may problema na tayo dyan. Tandaan na kung hindi na natin naunawaan or hindi na natin nararanasan ang kaligayahan ng kaligtasan, marami na nangyayari. Ang karamihan ay priority na, hindi na ang Diyos at ang kanyang kalooban. Maganda makita sa ating mga bawat sarili ng pangunahing motivation. Kaya tayo nagmamahal sa Diyos, ang kaligayahan na tayo'y mga niligtas. Tinanong natin, ni Kuya Al, si Pastor James, ano yung mga sa tingin mo na pwede nating gawin? Iniisip ko, mga estratehiya niya. Very simple ang strategy ni Pastor James. We need to go back to the Scripture. Yan ang pagpapakita na how we love God. How we love Christ. Kaya maganda ang nilagay natin doon sa ating invitation. Let the word of Christ dwell in your hearts richly. Yun ang magandang tingnan. Sa ating puso, sa ating isipan, sa ating damdamin, kumusta na ba ang salita ng Panginoon? Paano na ba ito natin ina-apply? Paano ba ito natin pilitang sinasabi sa ating mga mahal sa buhay? Paano na ba ito natin pinapakilala ang Diyos ng Biblia mula sa kanyang mga salita?
Naalala ko rin ang sinabi ni Ate Nora, paano na kung di tayo dumami? Actually, hindi yun mangyayari kapag tayo ay totoong nagmamahal kay Kristo. Nagmamahal sa Diyos. Bakit? Yun, papunta tayo sa pangalawang punto. Loving others is evidence that God is the top priority. Ang pagmamahal sa iba ay patunay na ang Diyos ang pinakamahalagang prioridad mo, ko, or nating lahat. Itong problema natin. Paano tayo nakikipag-relate doon sa mga taong nakapalibot sa atin? Totoo na minamahal natin ang church, well, referring ako sa church as a group, hindi yung church na mga mananampalataya, kasi kailangan talaga natin mahalin yun. Pero walang inutos ang Panginoon na mahalin mo ang iyong sikta, ang iyong relihiyon. Di ba? Walang inutos ang Panginoong Hesus na mas mahalin mo ang iyong doktrina. Di ba? Walang inutos ang Panginoong Hesus na mas mahalin mo ang iba kisa sa iyong neighbor. Totoo, kailangan natin ng tamang doktrina. Totoo na kailangan natin ng tamang mga bagay-bagay. Pero kapag ang pagpilian na ang pagmamahal sa iyong kapwa at pagmamahal sa iba, mayroong maliwanag na inutos ang Panginoong Hesus. May isang pastor na tinanong. Sabi niya, sometimes, kailangan ko iwanan ng aking doktrina para ipakita ang aking pagmamahal sa aking kapwa. Sabi ko, wow, ang sakit naman nun. Minsan pusis ako. Pusis tayo sa ating mga paniniwala, doktrina, pero hindi natin pinapakita sa ating kapwa. Isa, tinatawag nga natin sila ng pana, itik, at kung ano-ano pa. Christians, remove that. Hindi tayo yan. Minsan, mabilis tayo magtalo ng kung ano-anong mga, di ba? Mga kaisipan o mga komento. Lalo na ngayon. May kaklase ako talagang very diehard sa inaayawan ko. Pero respectfully, iniingatan ko ang lagi kong sagot sa kanya. Sabi, engineer, yun ang gusto ko sa'yo. Ano naman yung gusto mo sa akin? Na hindi mo ako ina-attack sa akin. Sabi ko, well, kasi I love my neighbor. So minsan doon tayo nasusubukan. Tingnan natin muli at basahin natin ang pangalawa. In English, sabi dito, di ba? And the second is like it. You shall love your neighbor. The word shall love is the same as shall love your God. Yung imperative, kapariyo na kung paano mo mahalin ang Diyos, mahalin mo rin ang iyong kapwa. Kaya kung by law ang salvation, walang maliligtas. Di ba? Wala. Ngunit salamat. Salamat sa grasya ng Diyos, sa kanyang pag-ibig. Sabi nga ni Apostol Paul sa pangalawang kapitulo ng Pilipos, versikulo 3. Do nothing from rivalry or conceit, but in humility count other more significant than yours. Yung pagpapahalaga sa kanila. Minsan, sige, okay na lang. Di na muna ako makipagdebate sa'yo. Pero of course, kailangan, minsan din naman. Pero ipapakita natin na mayroon talagang pagmamahal sa kanila. Ang bersikulong ito ay nag-i-encourage sa ating mga mananampalataya na magkaroon ng isang klase ng pag-iisip, paglilinang sa ating isipan, sa ating damdamin, ang kung ano ang prioridad natin bilang mga mananampalataya. Kaya nga sabi sa Matthew ng Panginoong Hesus, let your light shine among men, that they will see your good deeds, and they will glorify your Father. Na sa pamagitan natin, makilala nila ang tagapagligtas.
In 2 Corinthians chapter 5, be reconciled to God. Tayo yung mga ambassador na ng Panginoong Hesus. Sa ating pag-conclude, lagi kong inaalala yung aking PPP or ating PPP. Pray, plan, and pursuit. Tingnan natin ang ating mga sarili tungkol dito. Nag-usap kami ni Earl, sabi ko, Earl, sige, okay lang, nailipat natin ang ating Bible study on Wednesday. Dahil yun ang magaan sa inyo. Pero patuloy nating ipanalangin na madagdagan pa ang Bible study natin doon sa Kilaan at sa inyo kung pupwede at kung mayroon tayong ma-invite, doon natin dalhin sa inyo. Because that is my prayer. That is what I keep on pursuing. Yan yung pagpapakita ng ating pagmamahal sa kanila. In Thursday and Friday, lagi kong nililink ang mga ini-invite ko. Minsan nakakapagod na, pero Lord, I love my neighbor. Di ba? Na kahit ang Panginoong Hesus sa kanyang pagkamatayan at sinasabi niya pa, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nag-usap pa lang kami ni Kuya Robert. Minsan parang pag tinitingnan ko si Kuya Robert, sasabi ko, tatanungin na naman ako ni Pastor siguro kumusta na yung pag-i-invite ko. Diba? Minsan yun ang tinatanong ko sa group natin, na mayroong ilan talaga intentionally tinatanong ko. Sir Erwin, kumusta ng Bible study nyo dyan, di ba? Kaya pagdating ni Kuya Roy, well, nandito na siguro, we will see, kailan. But I mean, tama, naintindihan ko yung sinasabi na minsan kailangan tayo maging awkward. Kailangan nyo tanungin ako, totoo ka bang nag-invite, Pastor? Yes, I'm doing that. Hindi dahil sa gusto ko lang sabihin sa inyo, because this is the mindset that I have. I should love my God with all my heart, soul, and mind. Para makita ito sa aking simple at dahan-dahan pagpupursige para mag-invite. Hindi pa man sila dumadalo, pero balang araw sila ay dadalhin ng Panginoon. Think about that. Tingnan po natin ito. Kumusta na nga ba ang ating mga endeavor tungkol dyan? Sa ilang mga practical na application sa mga tatay, paano natin minamahal ang Diyos? Para mahalin ang ating mga asawa. Para mahalin ang ating mga anak. Sa paanong paraan? Meron tayong maliwanag na pagtingin ng mabuting balita kung paano natin sa kanila patuloy na ito piniplay. Sinasabi, Nak, itong kailangan mo, ito ang mas maayos sa'yo. Nagpo-progress ba yun? Kung hindi, kailangan natin tingnan ito sa mas malalim, as much kailangan at mas ngayon na agad. Sa ating mga kapitbahay. Halos, hindi naman sa pagmamalaki, ako yata nakakakamemorya sa lahat ng mga ka-flatmate ko. Kilala mo, yan si Maylard yan. Binigyan nga ako ng dinuguan eh. Well, motivated ako doon sa maliwanag na sinasabi ng Panginoong Hesus dahil ako ay ligtas na. Meron ako kaya na magmahal, hindi rin perfecto, pero yun yung mga practical na maganda natin makita sa ating mga sarili. As a church, patuloy tayong magpursige dito. Bilang mga katrabaho, paano natin nakikita ang ating mga sarili? Or dahil maharahil sabihin mo na nasa bahay lang ako, hindi. Marami kang pagkakataon na pwede makipag-communicate sa maraming kaparaanan. May isa kong pinsan na nagko-communicate lang kami sa messenger. So sabi ko, insan, salamat. Madalas na nakikipag-usap na siya. At sabi niya, tawag niya kasi sa akin Manoy. Manoy, salamat ha. Salamat na naman. Huwag mong sabihin na magpajikas ka. Hindi kasi I was encouraged. Depressed na ako dati. Ikaw lang nagtiyaga sa akin para kausapin ako ng ganyan. Di ko inakala yun na. The Lord will use us always as often. Kailangan lang tayong maging bukas at dapat nating tingnan ang mga oportunidad na ito.
Hindi ito para tingnan ang ating mga emosyon, bagkus tingnan ang katotohanan na ay inutos ng Panginoong Hesus. Anang dahil sa Kanya, church, ito ang maganda natin tingnan. Patuloy tayo sa paglilinang ng biblikal na pag-iisip. Ang pag-ibig sa Diyos at kapwa ay pamumuhay ng Ebanghelyo. Ito isang patuloy na paglilinang ng isipan na dapat laging prioridad nating lahat sa ating mga buhay. Tayo manalangin. Aming Diyos, maraming nga pong salamat. Nakilusin niyo ang aming mga kalooban, ang aming mga damdamin, na hindi lamang maging isang pangangaral ito na umabot sa aming isipan, bagkus umabot ito sa aming mga puso. Salamat po sa katapatan ninyo, sa iyong pag-ibig, na kayo nga po ang unang umibig, bago pa kami umibig sa inyo. Nang sa ganon, dahil sa iyong pag-ibig na pinatunayan mo, Panginoong Hesus, kami ay may kakayanan ng sumunod sa mga lintuntunin na nais mo para sa aming kabutihan at sa iyong kaluwalhatian. Pagpalain niyo po ang church na ito as we endeavor. Sa iyo pa rin po ang result, sa iyo pa rin po ang cause ng paglago, ang cause ng pagdami namin. Tulungan niyo kami na makita lamang laging sa amin ang tunay na pag-ibig. Maging prioridad namin ay cultivate o paglinangin ang aming mga isipan sa biblikal na kaparaanan. Dalangin ito namin na may pagpapasalamat sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen.